Ayan, muli po ay isang magandang araw mga kabagis. Ngayon po ay patatlong araw na yung ating bakang nag-ELBM. Saka meron din siyang sipon. Pinainom po natin siya ng mga gamot na galing sa veterinaryo. Sa ngayon po maayos na siya. Ayan po ang kanyang sitwasyon sa kasalukuyan. Medyo namayat na siya dahil ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Sa ngayon po medyo nakaka-recover na siya. Dati hindi siya makakain ng ayos, pahiga-higa lang siya. Tapos yung kanyang dumi hindi na malambot. Tuyo na yung kanyang mga dating dumi. Yan po hinugasan natin ng isang araw kaso hindi na matanggal. Kumapit sa balahibo. Ayan, at sa kasalukuyan po yung medyo maayos na. Medyo kampante na tayo. Hindi katulad nung nakakaraan. Talagang nakakapag-alaala. Yung po naman sadyang ganyan pag nag-alaga ka ng hayop tumadaan yan ganyan. Kaya dapat palagay loob ka. Saka huwag kang mahihiyang lumapit sa veterinaryo dahil yan ang pinakadoktor ng mga alaga natin. Mabibisa naman po yung mga gamot nilang inireseta. Kaya kahit paano recover yung ating alaga. Saka pagka po hindi kayo makakita ng veterinaryo, punta lang kayo sa mga agribet supply. Magtanong kayo ng gamot na kung baga sa sa sipon, sa pag-ELBM ng baka. Kasi yung baka po nilalagnat din yan para din yung tao. Pagka yan hindi nagkakakain na ganyan, may sakit yan. Tapos pagka yung nakahiga yan, tapos kung baga sa yung namamahinga sila tapos hindi ngumunguya, yan, may sakit yan. Pagka yung kanyang ilong, yan yung maitim na yan, yung parting yung maitim. Pagka yan po yung laging tuyo, may sipon yan. Yan po ang naobserbahan ko dyan sa pag-aalaga ng hayop. Kahit kalabaw, kahit baka, basta yung maitim na yan, yung parting maitim na yan, walang balahibo, yan po yung natuyo siya, may sakit yan. Ngayon po maayos na sila lahat. Kumakain na ng maayos, hindi na masyadong matamlay. Pero nangayayat siya. Lumabas yung kanyang mga ribs. Dati hindi naman ganyan ang ribs niyan. Parang ganito yan yan. Ngayon nangayayat siya. Pero isang linggo hanggang isang buwan po recover yan. Sisipagan lang natin ang pagpapakain saka pagpapainom. Saka ang ginagawa ko po dyan mga kabagis, pagka yung medyo may ulan, nagbabanta yung ulan, sinisilong ko na po doon sa bahay-bahay nila. Hindi na baling magutom, basta wag lang maulanan kasi nga mga bata pa sila. Mahihina pang resistensya, hindi katulad ng mga ganong kalalaki na mga inahin. Yan. Yan ganyan mga inahin, matitibay na po yan. Ayun pa meron pang kulay itim doon, hindi naabot ng ating camera. Ayan malaking barako, kulay itim. Yan po naman hindi atin. At itong dalawang ito lang ang ating alaga. Ayan, hanggang sa muli po mga kabagis. At naibalita ko lang sa inyo na maayos na yung ating alaga. Meron tayong isang manonood na nag-advise din ng dextrose powder. Yan. Ang totoo po nun mga kabagis, yung ating ipinainom na tubig nung nakaraan, magkahalo po yung dextrose powder at saka Promoxil. Bukod po dun sa ating itinuturok,
Meron siyang Promoxil at saka dextrose powder. Ayan, hindi pa po nauubos yung dextrose powder, pero ayan ang itsura ng ating alaga. Magaling na. Mabisa po yung ating gamot na nahingi sa veterinaryo. Ay, nabili pala. Hindi nga pala nahihingi yun. Hanggang sa muli po mga kabagis. Lagi ko yung i-update dito sa ating dalawang alagang baka. Yan po yung parehas na babae. Pagka yung medyo dumating na siya sa tamang edad na pwede nang pakakastahan natin yan para makapagparami tayo ng baka. Malay nyo umabot ang baka natin ng 20, di malaki-laking na yan, malaki-laking halaga na. Parang tayo niyang kontraktor ng kontraktor ng Ayan, hanggang sa muli po mga kabagis. Papaalam muli ang inyong abang lingkod, Tatay Nitox Moto. Nag-iiwan ng isang magandang araw. Mag-ingat po tayong lahat.